What is up sa inyo mga ma'am sir? It's your boy Sir Troy, and for today's video, nandito tayo ngayon sa Wheeltech, exclusive to Yamaha motorcycles dito sa Barangay Bantog, Muñoz, Nueva Ecija. At sa harapan ninyo, meron tayo ditong NMAX 155 ABS. So alam naman natin na si Yamaha kilala pagdating sa reliability, magandang fuel consumption, maraming pyesa. So, isa na nga ito, si NMAX 155 sa tatalakayin natin. Pag-uusapan natin yung kanyang features, updated price, at kung paano maglabas dito sa Wheeltech Yamaha Muñoz. So, simulan na natin ang video. Yamaha NMAX 155. So, itong si Yamaha NMAX ay scooter. Meron din tayo dating Yamaha NMAX pero yung version 2, yung unang version 2 na mechanical key pa siya, non-ABS. Para sa akin, first time ko magre-review or magva-vlog ng NMAX kasi yung NMAX ko naman dati, hindi ko naman siya na-i-vlog. Yung sa specifications, ganyan, magkano ko nakuha at hanggang sa naibenta ko siya. Yung mga binablog kasi natin sa NMAX natin noon is yung kanyang modification at doon tayo nakilala sa NMAX na yun, itinuring version natin siya. So ngayon, bago tayo pumunta sa kanyang specifications, mga features at sa presyo, i-walk around ko muna kayo sa motor na ito. Okay, Yamaha NMAX 155. So itong NMAX po na to, ABS version po ito. Maganda yung kulay niya, glossy. So itong NMAX na to, dito sa Yamaha Muñoz, meron tayong matte black, matte green. Iba na kasi yung pagka matte green nito, Unlike dun sa unang-unang version ng NMAX 155 na version 2. Yung, alam nyo na yun. Meron kasing version 1 ito which is phase out na. So meron tayong mga gold mags, meron ding black. And then yung naka-install doon sa NMAX na yon na blue, yung ating nare-review, ay black. So may tape pa yung kanyang visor. Smoke po ito, yung kanyang wind visor. Pagdating sa mga modifications, malawak na rin itong NMAX na to kasi marami na rin gumagawa ng mga accessories nito kagaya ng crash bar, visor, top box bracket, radiators, radiator cover, sa exhaust. At alam ko kahit sa mga mags, meron na rin yan sa airbox at marami pang iba. So dito sa harapan, tignan natin. Simula't simula nung lumabas ang NMAX 155 nun. Ayan, ganyan pa rin yung kanyang itsura. Kulay lang yung nagbabago, LED, may daytime running light. Mukha siyang ulo ni Baymax, Tapos naka-bulb type yung kanyang mga turning signals. Sa likod naman, ganun din. LED yung ating brake light, pero bulb type yung ating mga turning signals. Dito naman sa kanyang tail fender, meron tayong added reflector sa magkabilang gilid. Meron din dito sa likod, added visibility pag nagra-ride kayo sa gabi. Meron din tayong ilaw para sa plate holder or sa plate number. And then yung kanyang bracket, plastic. Medyo manipis sa akin pero magaan lang naman kasi yung plate number, hindi na masisira ito. Ayan, malapad yung kanyang mudguard. Sa kanyang grab bar, one piece, malaki, bulky, tapos malapad yung kanyang upuan. Ito, although scooter siya, for maximum comfort, natural lang na makapal yung mga seat cushion natin. So ito, one piece, and then ang problema lang dito sa seat, kapag medyo madulas yung seat cover natin, kapag nag-brake si rider or si driver, si OBR ay napupunta sa harapan. So dual suspension tayo, I think adjustable ito, Ito. Meron siyang adjuster dyan. Ating airbox, CVT. Sa gulong naman natin, same size pa rin naman ito. 130/70 rim 13. Ayan, naka-alloy casted, kulay black. Tapos, tubeless. Sa atin namang rear brake, naka-single piston brake caliper, round disc brake. Exhaust natin, buo pa rin yung kanyang heat guard. Naka-high temp na black. Tapos, radiator cover natin, same design pa rin. And then, ito yung ating radiator. So, sa atin namang tapakan, para ka sa OBR, medyo manipis. Malapad siya, pero medyo manipis. Tapos, iba rin yung style or design ng spike nito. And then, ito yung kulay ng ating fairings dito sa gilid. Para na siyang naka-ceramic coat or basta naka-coat siya. Emblem, NMAX, and then sticker lang itong 155. Meron din tayong mga added na aesthetic na fairings dito. Medyo rough yung design, and then ito mga finish, mga matte colors. Ganon din dito sa ibaba, So ito plastic naman, iba rin yung design nito. Sa atin namang footboard, malapad, naiuunat yung paa. Merong matting na rubber.
Meron din tayo dito fairing sa ibaba na nakakulay blue. So if ever maitawag nyo yung motor, yan ang unang magagasgas. Dito rin, meron tayong emblem ng Yamaha. Stop and start system sticker. Ayan, ang ganda ng paint job niya talaga, no? Yan yung mga bagong paint job ng Yamaha NMAX. So dito naman sa harapan, size ng ating gulong ay 110/70 rim 13. So naka single piston brake caliper din siya, round disc brake, ABS, naka telescopic fork suspension. Ating front fender, ayan, malapad, merong parang pasungay dito. And then may sticker ng ABS. Ayan, malapad ano. So meron tayong side stand with kill switch and then center stand. So dito naman sa ating instrumentation, ito yung ating rear brake. So ito, akala ng iba passing light ito, pero ito po yung selector ng dito sa kanyang digital meter. Kung gusto niyo silipin yung trip A, trip B, voltmeter, ganyan. At iba pang mga setting. So ito, wala tong passing light, high and low beam lang. Turning signals, horn. Dito naman sa kabila, meron tayong stop and start system or yung idling stop system, hazard, and electric starter button. Front brakes. So, itong scooter natin na to, hindi siya naked kasi meron siyang mga fairings dito sa kanyang handlebar. Ayan, covered din yung ating mga brake masters. Dito naman sa kanyang digital meter panel, ilalagay ko na lang din dito sa screen yung kanyang information para alam nyo kung ano yung mga dapat nyo makita sa kanyang digital meter. And then meron tayong mga light indicators dito sa taas. Merong message icon, TCS or yung traction control, ABS, high beam, and check engine, stop and start, yung kanyang remote, and then yung sa key, and then turning signal sa left and right. So dagdag sa mga features nito, bukod sa kanyang ABS, traction control, meron din itong Y-Connect at yung VVA, or yun yung pinakasikat na features ng mga Yamaha motorcycles like R15M, NMAX, Aerox, and then Sniper, yung variable valve actuation. So meron tayong side pocket na may cover, malalim na rin. Dito naman sa kabilang side, nandito yung ating power lighter. So ito, wala siyang USB charger port. So bibilan nyo pa siya ng power lighter or yung adapter na may USB charger port. Keyless switch, ito yung ating fuel and seat button. Silipin natin yung ating upuan. Ang laki ng kanyang U-box. Ayan. Kasya ang full face helmet dito. So ito yung kasama niyang tools. Merong pantanggal ng spark plug at saka screw. So dito yung ating battery. Ito yung ating remote key and then yung manual. Alam ko sa mga Yamaha na nakakeyless, isa lang talaga yung ini-issue na remote key dyan. So ito yung ating side mirror. Hindi lang nakakabit doon pero ayan, kung makikita nyo yung shape niya, dahon type, malapad at mahaba na rin yung stem. Or yung parang ganun pa rin naman talaga sa mga dating NMAX. So ito, walang ilaw yung kanyang U-box. Pero okay lang din yan kasi standard na nila yan. And then ito, ating grab bar, naka matte finish. So dito sa ibaba, andito yung lagayan ng tools natin, ano, nakatago. Kaya akalain nyo na wala kayong tools kasi dito sa hindi nakikita. Diyan sa hindi nakikita nakalagay itong pantanggal ng spark plug na to at yung baligtaran na Phillips and screwdriver. So punta naman tayo sa kanyang engine specifications. Sa engine specifications naman ni Yamaha NMAX 155, siya po ay 155cc engine displacement, liquid-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 4 valves. Meron siyang bore and stroke na 58 by 58.7mm. Same sa engine ito ni Sniper din and then ni Aerox. So compression ratio 11.61. Medyo doon lang sila nagkaiba sa compression ratio dahil si Sniper ay 10.51 lang. So si Yamaha NMAX 155 ay nagpo-produce ng 11.3 kilowatts at 8,000 RPM at maximum torque of 13.9 Newton meters at 6,500 RPM. So electric starter, lubrication system, wet sump, engine oil capacity 1 liter, fuel injection, clutch type dry centrifugal shoe, transmission type CVT or belt driven or continuous variable transmission. So frame type niya is backbone, telescopic fork suspension sa harapan at unit swing arm or double shock absorber with coil spring sa likuran. Front tire is 110/70 rim 13 tubeless. Rear tires 130/70 rim 13 tubeless. Front brakes and rear brakes ay parehas lang. Hydraulic single disc brake. Ignition type niya TCI or transistor controlled ignition. Kaya yung mga starter nito
tahimik na. Hindi sila tulad ng mga Yamaha NMAX version 1 na maririnig mo pa talaga yung starter kapag pinaandar. So headlight and tail light LED, and then lahat ng turning signals niya ay bulb type. Sa atin namang dimensions, usually hindi naman natin pinapansin yung dimensions nito, pero babanggitin na rin natin since binabasa lang din naman natin sa website nila yung information ng motor na ito. So meron siyang haba na 1,935mm, lapad na 740mm at taas na 1,160mm. So may seat height siya na 765, mababa na po yun. Wheelbase na 1,340mm, minimum ground clearance na 125mm, at timbang na 131 kilograms. Kasama na po yung fuel doon at oil. So meron siyang fuel tank capacity na 7.1 liters, and based sa ating experience, nung tayo ay may NMAX pa, ang fuel consumption ni NMAX 155 ay umaabot ng 50 kilometers per liter. So depende rin po yun sa road conditions and riding habits ninyo. At syempre, kasama na rin doon yung proper maintenance ng motor. So, additional sa mga features ng motor na to, bukod sa kanyang VVA or Variable Valve Actuation, naka-dual channel ABS siya, may traction control, may idling stop system, smart key, at meron siyang power socket. So, ganito naman po nakaupo ang isang 5'7" sa 765mm na seat height. So, take note guys, hindi lahat ng seat height ay pare-parehas. Depende yan sa lapad ng upuan. Mentras lumalapad kasi yung upuan, kahit bumaba yung seat height, titiptoe talaga tayo. Tignan nyo ito, 765 lang yung kanyang seat height, pero tiptoe pa rin tayo. Unlike sa Yamaha Sniper na nireview natin nung nakaraan, nasa 790mm yung kanyang seat height. Pero same lang din na naka-tiptoe tayo. Kasi yung upuan ni Yamaha NMAX malapad. So kung paano nyo nakikita yung kanang paa natin, ganun din sa kaliwa. At sa timbang naman niya, very manageable. So wala pa po itong gasolina at engine oil. So based sa experience ko, matagal din sa atin yung ating NMAX. 2 years before natin siya ibenta at maging Sidomo na yung ating ginagamit. So marami na ring modifications tayong ginawa doon, like oversized tires, crash guards, auxiliary lights, visors, luggages. Mostly ang gusto ko lang kasi talaga dito is pang touring. Pero yung iba, ginagawa nila itong pang motor show. Ganyan, stance, tie concept, kung ano-ano. Kasama sa mga nagustuhan ko sa motor ng mga Yamaha is yung kanilang after sales service. Maraming pyesa, mura yung maintenance, at pagdating sa pinaka-motor mismo, mura lang yung maintenance. Tapos, yung kanyang fuel consumption pa, no? Napakatipid. Sulit ka na talaga para sa presyo niya. 50 kilometers per liter is matipid na po talaga yon. Plus, hindi ka pa niya bibitinin sa power. Riding position natin dito is upright lang. Sa kanya namang handlebar, okay lang din. Medyo mataas at relax lang ang braso. Handlebar grip naman natin, same lang din sa ibang motor ng Yamaha, makapit. Although hindi siya yung feeling malagkit, pero makapit na rin siya. Tapos meron tayong bar and slider na plastic. Hindi siya yung alloy. Plastic lang po siya. So para naman sa updated price ni Yamaha NMAX 155 ABS, dito kay Wiltec Munoz, Yamaha Munoz, ang kanyang cash price ay 156,400. Meron siyang down payment na 18,000 at monthly installment na 6,497 for 3 years. Ayan. So meron siyang mga inclusions dito kagaya ng 1-year LTO registration, 1-year TPL insurance, 1 month MI free, t-shirt, sticker, keychain, and 1-year free service. So para naman sa requirements nila, kung kayo ay mag-installment, ilalagay ko na lang din dyan sa screen yung kanilang mga requirements. Okay guys, tingin ko yan lang yung vlog natin para dito sa Yamaha NMAX 155 ABS. So kung may katanungan kayo, comment nyo lang dyan sa comment section sa ibaba. Sasagutin natin yan kaagad-agad. Okay, so kung nagustuhan nyo yung vlog natin, please like, comment, share, and subscribe, and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one.